PhilHealth ipuproseso ang 1.1 million pesos denied claims sa ilalim ng RISE mission. Narito ang isang special report ni Kim Gomez. Ipoproseso na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang tinatayang 1.1 million denied claims na katumbas ng humigit kumulang 8.8 billion pesos na nakapaloob sa kanilang RISE mission na 30 months forward, 30 days at a time. Ayon sa PhilHealth, layunin ng hakbang na ito na mabawasan ng backlog na dulot ng naantalang pag-file ng mga ospital at matiyak ang mas mabilis na pagbabayad sa mga healthcare provider. Sa isang press conference, binanggit ni PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado ang isa sa kanilang area na nais ma-achieve sa RISE mission, partikular na sa mga denied claims na kinakaharap ng ahensya at hindi upang dayain ang mga healthcare providers. Is administrative burden. So kasama na po dyan yung aming pagpapabilis ng aming mga pagpoproseso at saka pagbabayad ng mga claims ng mga hospital. Papublish na po namin yung aming pong tinatawag na flexibility claim reimbursement. Yung pong mga na-deny na claims mula po nung Enero 2018, January 1, 2018 hanggang December 31, 2024 na ang kadahilanan po ay yung nag-lapse po yung 60-day period of filing at wala naman pong mga process ng denial apart from the delayed filing. Kumbaga po, hindi fraudulent yung mga claims at nagdumaan na po ng aming assessment ay babayaran po namin. So yun po ay umaabot ng almost 8 billion na mahigit. Ito po ay mga 1,100,000 claims. At ito po ay uumpisa namin 15 days from today kasi ngayon po nilathala yung aming circular. At binibigyan po namin ng 6 na buwan po ang mga facilities na bigyan lang po kami ng listahan na nasa kanilang mga sistema. At yun po ay aming ipoproseso kaagad. Maliban dito, nagkaroon ng state health insurer ng mga bago at enhanced health packages sa iba't ibang sakit, partikular na sa heat-related illnesses. Ayon kay Dr. Israel Francis Pargas, PhilHealth spokesperson at Senior Vice President ng Health Finance Sector, nasaklaw nito ang mga ospital para sa mga sakit dulot ng matinding init ng panahon, tulad ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion na tiniyak na saklaw ng pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. We cover po for this like the heat stroke, heat syncope, heat emergency. So yun po mga nababanggit, heat exhaustion. Meron po tayong coverage for that kung mako-confine yung ating mga pasyente. And of course, again, gaya po ng nabanggit natin, meron tayong bago for the emergency care outpatient benefits package na kung itong ating mga membro or pasyente is madadala sa ER, meron na rin po tayong coverage for that. Hinihikayat naman ng PhilHealth ang early intervention laban sa mga heat-related conditions at pinaalalahanan ang mga miyembro at ang kanilang pamilya na gamitin ang libreng konsulta package para sa mga konsultasyon at pagsusuri ng sintomas upang hindi na ito humantong sa seryosong kondisyon. At yan ang special report, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.